Alam niyo mga pre, no? Itong pamilyang Duterte po ay mga bastos, no? Sa panahon pa ng COVID, no? Meron pong ginawa itong si Umar Duterte na talagang, alam mo yung feeling niya, siya yung hari. Hindi po sila sumusunod sa batas. Okay? Kasi itong si Umar Duterte, mga pre, alam naman po natin na pag panahon po ito ng COVID-19, ano, alam naman po natin pag COVID-19 delikado po 'yan. Kailangan mong sumunod sa rules, magmask ka at marami pang mga proseso, no. Pero itong si Umar Duterte, mga pre, talagang feeling niya siya yung siya yung hari diyan sa Davao, no? Ang kakapal talaga ng mga pagmumukha nitong pamilyang Duterte na 'to, 'di ba? Mga walang walang bilang, walang kwenta. Basahin po natin, no. Ito po sa isang article po. Ayan, sabi dito, Pulong apologize for son's behavior in grocery store. Ayan, yung anak mo hindi mo naturuan ng maayos, Pulong, 'di ba? Hindi sapat ang magsorry ka. Dapat naman parusahan mo yung anak mo kung kinakailangan, 'di ba? Kasi usaping COVID-19 ito eh. 'Di ba? Usaping COVID-19. Ito pa. Davao City First District Paulo Pulong Duterte apologized on Thursday over the behavior of his son, Omar, who was the subject of an irate post of a Facebook netizen. Ayan ito ay March 27, 2020. Ayan po. Ano pong ginawa nitong si Omar? The post said that Omar did not follow quarantine protocols. Nako, pinaka-importante pa naman na i-follow mo yung quarantine protocols kasi ang pinag-uusapan dito kalusugan, 'di ba? Although nakaraan na to, pero binalikan lang natin kung gaano po kabastos itong pamilyang Duterte na to. Gaano ka walang respeto. 'Di ba? Hindi marunong sumunod sa rules. 'Di ba? Ayan the post said that Omar did not follow quarantine protocols. The ongoing coronavirus disease or tinatawag na COVID-19, particularly in the saan ba to? The SNR grocery store here. It has come to my attention that my son Omar Duterte went to SNR Davao and he did not line up to conduct the stringent screening requirements of the establishment. It is with humility that I apologize for the behavior of Omar and his impertinence shall be dealt with accordingly. Pulong, yun yung sinabi ni Pulong. Nag-apologize po siya para sa anak niyang bastos. Si Omar po, bastos. Okay? Nag-apologize po yung tatay. Saan? Sa mga Pilipino. Tama po ba yun? Na anak yung gumawa ng pagkakamali, tapos tatay yung luluhod? Mali po yun. 'Di ba? Yung anak nga okay lang sa kanya kahit nagkamali siya. Pero yung tatay, dahil masisira nga yung pangalan nila, gumawa ng hakbang. Nag-apologize. Pero tama po ba na ang tatay yung gagawa? Hindi po. Dapat yung anak mismo yung manguna dyan na, oy, pasensya na po kasi ako po yung nagkamali talaga. Hindi ako sumunod sa protocols ng COVID-19 para maiwasan nating tamaan ng COVID-19. Hindi po ako sumunod. Dapat itong si Umar yung maunang mag-apologize. Hindi po yung tatay. Pero syempre, may inaalagaan nila yung pangalan nila siguro. Kaya tatay na yung gumawa, di ba? Ang tanong, tama po ba yon? Hindi po. Sa anak may tama. May tama yung anak, sigurado. Pero yung, alam mo naman, pag pamilyang Duterte, may mga tama yan. Pero ang tanong, tama po ba yon? Tama naman na mag-apologize. Pero dapat mauna yung anak bago yung tatay. Di ba? Kasi, kumbaga, iniingatan natin yung kalusugan. Okay lang kung kayo lang magkasakit eh. Paano kung may magkasakit ng dahil sa inyo? Halimbawa lang, hindi ka sumunod sa protocol. Nagkaroon ka ng corned beef 19. Tapos may makasalubong kang tao, may ipasa mo yung virus dun sa kanya. Ano mangyayari dun? Okay lang kung kayo yung tamaan, walang problema eh. Anyway, nakaraan na to, pinag-uusapan lang natin. Diba? Issue to eh. Ito yung issue mo, Umar. Diba?
So lahat po ng mga Duterte ay talagang bida-bida. Feeling nila sila yung mas mataas pa sila sa batas. Pag ibang tao, 'di ba? Pag ibang tao yung nalalabag yung protocols ng COVID-19, 'di ba? Minsan talagang kinukulong pa 'yan sa bahay, bawal lumabas. Kinukulong ng barangay, 'di ba? O diyan lang muna kayo kasi may COVID ka, diyan lang muna, stay muna kayo, walang lalabas. 'Di ba ganoon? Pero si Umar napakabilis labas-pasok ka sa panahon ng COVID, hindi pa sumusunod sa protocols. Tama po ba 'yon? 'Di ba? So, alam nyo, itong mga Duterte, hindi na magbabago 'yan. Panghabang buhay na po, ganyan po yung kanilang mga ugali. 'Di ba? So anyway mga pre, eto na ngayon, pag-usapan po natin ito. Oo, basahin ko lang po sa inyo to, itong post po ng News 5. Ayan sabi dito, nadali ng coke. Nasawi ang 44 anyos na negosyanteng si Juan Paulo Tantoco dahil sa umano'y cocaine overdose. Ayon sa opisyal na medical report na inilabas ng Los Angeles County sa Amerika. Base sa findings, base sa findings ng medical examiner, cocaine effects ang sanhi ng aksidenteng pagkamatay ni Tantoco sa loob ng isang hotel sa California noong March 8, 2025. So, confirmed yon, cocaine, yung kinamatay. Confirmed, nakumpirma na. Ngayon, ang hindi confirmed dito, itong dinadawit nyo yung pangalan ni First Lady Liza Marcos dito sa pagkamatay ni, sino nga ito? Tantoco, 'di ba? Gumagawa kayo ng kwento. Pero matagal ng issue to. Okay? Matagal ng issue to. Anong issue? O sabi nila noon, oy, kasalanan ni First Lady yan, mga adik yung pamilyang Marcos kasi ayan yung kasamahan nila na malaking negosyante namatay, overdose sa droga. Kasalanan ni First Lady yan. Ano bang patunay ninyo? Ano bang hawak nyo na talagang kasalanan ito ni First Lady? Magkasama ba sila sa kwarto? Yun yung unang tanong Magkasama ba sila sa kwarto? Kasi kung kasama po yung First Lady dito, pagpipiestahan ang First Lady sa ibang bansa, pagpipiestahan ng media sa ibang bansa, malaking isda ito si First Lady. 'Di ba? Kung talagang may kinalaman siya. Pagpipiestahan yan. Pero bakit isinisingit ninyo yung pamilyang Marcos dito sa issue na to? Wala namang kinalaman si First Lady. Nagkataon lang na pareho silang nasa Amerika nung time na yon. 'Di ba? Bakit nyo ididikit dito sa issue na to? May patunay ba kayo na talagang si First Lady yung dahilan ng pagkamatay nitong si Tantoco? Wala naman, 'di ba? Matagal na po namin itong na-content. Matagal na, siguro 16 weeks ago na o 17, ganun. Na-content na namin ito. Tapos ang sabi pa nila, yung bracelet daw po ni First Lady, no? Bracelet daw po ni First Lady ay meron daw pong GPS. Oo, may GPS daw po. Tapos maraming nagsasabi na si First Lady nasa Amerika lang, hindi pinauwi ng Pilipinas. Malaman-laman namin, in-invite kami ni First Lady doon sa isang event niya. Nagpunta kami doon at nakita namin mismo si First Lady. Hinanap ko yung bracelet sa kanyang kamay na sinasabi niyong GPS. Wala naman ako makita. 'Di ba? So sinong fake news dito? Itong mga DDS. Itong si Zoraida, alam niyo na, si Attorney Zoraida. Kamukha 'di ba? Mga sinungaling kayo. Mga wala kayong mga bilang. Bakit ko masasabing walang bilang? Hindi nyo kayang patunayan yung mga pinagsasabi nyo 'Di ba? Na sabi nyo, may GPS si First Lady dito. Paano nyo nalaman? May balita bang ganon? Nag-announce ba yung United States na si First Lady Liza Marcos, pinauwi muna namin ng Pilipinas, pero para malaman namin, para hindi siya makatakas, nilagyan muna namin ng GPS yung kanyang kamay. Saka lalabas yung loads. Oo. Imposibleng hindi i-release ng Amerika yun kung nangyari man yung event na yun. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, tanga na lang ang maniniwala dito sa mga ganitong klaseng issue na kesyo nilagyan ng GPS. Kasi kung nilagyan ng GPS yan, ibabalita at ibabalita yan. At kung may kinalaman ang ating First Lady sa ganyang issue, ilalabas yan. Bakit? Kasi
ang nasa isip ng Amerika, sino ba kayo para protektahan namin? Kaano-ano ba namin kayo para protektahan namin? 'Di ba? Kumbaga, sintido ko muna lang mga kababayan. Etong ginagawa ng mga DDS, vice versa na lang yung ginagawa nila eh. Kumbaga, napapahiya sila sa publiko. Ngayon, gusto nilang ipahiya sa publiko itong pamilya Marcos, especially itong si First Lady, nang walang katuturan. Basta mema lang, may bat lang, may masabi lang, may maipahiya lang sa Marcoses. Pero nakita nyo, baliwala sa ating First Lady, baliwala sa ating mahal na Pangulo. Tuloy ang trabaho. Nakita nyo naman kung gaano kadami ang pinamigay. No? Dati tinutulig sa pa ni sino ba nagtutulig sa niya? Yung sa PCSO, 'di ba? Tinutulig sa pa yan. Pero ngayon, nakita nyo, nag-release ang PCSO natin kasama ang ating mahal na Pangulo sa emergency vehicle para sa ating mga LGUs. 'Di ba dati nagrereklamo rin si Yorme, bigla natuwa. Bakit? Kasi nakita niya yung progreso, nakita niya meron pala talaga nagagawa ang natin, administrasyon natin mabuti, 'di ba? Tama. Ganun 'yon. Kaya tigil-tigilan niyo 'yan, yung pag-content mga DDS tigil-tigilan niyo yung mga nonsense. Doon lang kayo sa facts. Huwag kayong gumawa ng mga ng mga bagay na wala resibo. Sa resibo nyo, kaming mga BBM vlogger, meron kami laging resibong nilalapag sa mga content namin. Every content namin, any single details, mga kababayan, meron kaming nilalapag. Sila, wala po silang nilalapag ni isa sa bintang nila sa mga Marcoses, especially dito sa issue na to, na kesyo may GPS at may kaso si First Lady. Kagaguhan yan. Diba? Ayan, mga kupal nga, no? Yun yung pinapakain ng mga dutai vlogger sa inyo, di ba? Naniniwala agad kayo. Ngayon, ito, may tanong ako sa inyo. Si Maharlika, sabi niya, meron kaming USB, antayin nyo lang, lalabas yung USB na yan. Kasama niya si Kati Binag noon. Sabi nila, ilalabas nila, no? Pero ang tanong, nailabas ba? Meron bang USB? Meron po bang USB na talagang nakita or pinakita nila sa kanilang mga vlog? Anong nilalaman? Wala nga eh. Nag-antay na kami, napagod na kami, magpasa hanggang ngayon, wala pa rin. Asan yung USB na yon? Meron ba talaga o binubula lang kayo? Maliwanag naman para sa amin na ginagago lang kayo, inuuto kayo, pero dahil bobo at tanga kayo, mga inutil kayo, nagpapauto kayo, 'di ba? Naniniwala kayo. Interview ni Maharlika kay Kati Binag noon, abangan nyo mga anak. Mga anak. Merong USB. Di nagpalakpakan yung mga tangang DDS. Yes, lagot ka ngayon, BBM. First Lady Liza, lagot kayo ngayon, may USB. May tinatago silang alas. Magpasa hanggang ngayon, nasa na yung alas na yon? Wala na. Dahil mga uto-uto kayo. Wala naman talagang ganun. Diba? Mga vlogger sila. Pero, ang kaibahan lang namin, sila nasa kasinungalingan. Expert sila sa pagsisinungaling at pambubula sa inyo. Pag bumabagsak yung kanilang channel, gagawa sila ng eksena na kailangan ninyong abangan para lumakas muli yung kanilang YouTube. Ganun lang yun. Diba? Vlogger din kami. Kaya nga lang, hindi namin ginagawa yung ganun. Di namin kayo nililinlang. Sino bang nanlilinlang sa inyo? Etong mga taga-kabila. Kasi sila yung fake news, hindi kami. Ngayon, kung sasabihin nyo sa amin na talagang fake news kami, okay lang. Wala namang mawawala sa amin. Kung sasabihin mong tama sila Maharlika, bayad, okay di doon kayo. Wala namang problema. Pero, ang katotohanan, alam nyo kung ano. Diba? Hindi kami nagsisinungaling. Sino ba yung ginagawang tanga yung sarili? Diba kayo? Kung maniniwala kayo doon sa kabila, di kayo ginagawa niyo tanga yung sarili nyo. Basta kami, kahit sabihin nyo pang sinungaling kami, wala kaming pakialam. Dahil alam namin sa sarili namin na tama yung ginagawa namin. Okay. Saka ito pa, dagdag ko pa. Kung kung itong mga ito ay nagsasabi ng totoo, example na lang, bakit tinatabla ni Banat
Banat Bay, si Maharlika dito sa issue ni Maharlika kay Alputera. Bakit dinidepensahan at kesyo nagsisinungaling daw at wag paniwalaan itong si Maharlika? Ayon mismo yan sa bunganga ni Banat Bay. O bakit kinokontradict niya yung mga sinasabi ni sino nagsasabi ng totoo sa kanila? Yun ang tanong dito. Okay? Kung doon na lang sa basic na yon, basic issue nila, 'di ba? Sila nagtataguan ng sikreto at nagre-rebat ng mga sikreto. Doon na lang kayo magbase. Doon pa lang may pagsisinungaling na sila 'Di ba? Mismong sila yan hindi kami kalaban diyan. Sila Banat Bay versus Maharlika. Kasi si Maharlika pinopondohan na ni Hanilet. Etong si Banat Bay, si Sara at sila Pulong ang buko doon meron pa. Kaya niya pinagtatanggol si Alputera kasi alam nyo naman, pamilya ni Alputera, negosyante. Malalaking tao yan. Si Alputera ay pinagtatanggol ni Banat Bay. Lahat ng vlogger sa Pilipinas, mga DDS vlogger, pinagtatanggol si Alputera. Kasi, alam nyo kung bakit? Merong padulas. Kaya si Banat Bay pinagtatanggol etong Alputera na to. And then si Maharlika, dahil wala namang napapala kay Alputera, binabanatan niya. Pero, tandaan nyo, sinisingit pa rin si PBBM. Kapag may away sila, mga Duterte nagkakagulo, isisingit pa rin yung si PBBM. Nakisyo malapit daw si Alputera sa Pangulo, kaya ayaw ni Maharlika ng ganon. Diba? Ginagamit lang daw yung mga DDS. Ganon, diba? So, alam nyo, nagkakagulo-gulo kayo dyan, pero pilit nyo pa rin sinisingit ang mga Marcos. Ang tanong, meron pa bang maniniwala sa inyo? Siyempre, meron. Yung mga tangang kaya pa ninyong utuin ng mga DDS. Yun lang naman Basic. So, anyway mga pre, yun lang po muna yung ating video. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa ating video ngayon. Huwag kalimutang i-share ang ating live ngayon, mga video ngayon mga pre. At syempre, huwag kalimutang mag-like. Ayan, para dire-diretso yung ating like para makobra natin yung 125 million at gastusin natin sa loob ng 11 days. Diba? Ganun lang kasimple yun. So maraming salamat mga pre. Ingat po. Kita-kits po ulit sa susunod na video.